Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin. Kapapasok lang, grabe to, natamimi si Speaker Romualdez sa matinding utos ni Senator Aimee at VP Sara. Nako, todas na. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, kino-question ni Senator Aimee Marcos. Yun pong pahirapan, no? Bakit kinakailangan pahirapan sa form ng COMELEC yung mga gustong bumawi ng kanilang mga pirma. Umaangal po si Senator Aimee ngayon dahil narito po siya sa yung dumadalaw po sa mga Baka mga kababayan kasabot din itong COMELEC. Ha? Pahirapan daw eh, 'di ba? Pahirapan yung pagbawi ng pirma. Nako. Anong nangyayari dito sa COMELEC mga karabin natin, ha? Nangangamoy ba? dalaw po sa mga komunidad. Tinitignan niya po yung pagbawi. Ayaw talaga ng mga senador sa PI, di ba? Gusto po nilang mabawi ng mga tao yung kanilang mga pirma para makasigurado na hindi na po matuloy ito balang araw yung pirma. Alam nyo, crucial po ito. No? Crucial po yung, kaya po nagmamadali yung, antansya ko dyan, kaya nagmamadali yung House of Representatives na ngayon na, ipasa na natin tong PI, ngayon na rin. Tapos magkaroon na tayo ng eleksyon. Ang target nila, magkaroon ng election na para before yung 2025 election. Kasi nga, pag nagkaroon po ng 2025 election, makikita po natin yung pasok ng mga bagong lumang senador. Ano po yung ibig sabihin natin ng bagong luma? Marami pong mga datihang senador na mas matatapang kaysa sa batch ngayon ng mga senador yung papasok. At baka hindi nila makontrol. Baka mapalitan si Subiri bilang Senate President. Hindi na nila kakayan-kayanin, no? Yun po yung bakit po tulak sila ng tulak, hindi, di ba? Parang senador, no? Baka mas matapang na senador yung pumasok. At kaya ang susi po talaga rito, kita nyo po, no? Hindi po nila binibitawan. Wala pong bumibitaw Baka si Tatay dito sa Digong. People's Initiative. Kaya dapat masigasig din po yung mga tagapagtanggol ng konstitusyon na talaga yung People's Initiative. Kasi baka bumigay yung Senado, tumigil sila. Pero mukhang hindi kaya ni Subiri si Manang Aimee. Yun lang, no? So ngayon tignan po natin, no? Yan mga karibyo, talagang inaapura po nila itong People's Initiative na ito. Baka, di ba? Di ba, umuugong po yung balitang baka tumakbo si former President Duterte dyan sa Kongreso or sa Senado, di ba? O, talagang magkakagulo sila. Di ba? Kasi hindi na nila magagawa, di ba? Yung mga plano nila. Meron na pong sasalungat, ha? Meron na pong lalaban para sa taong bayan. Nako. Alam niyo po, importante po to na meron kasing aral dapat na natututunan dito tong kasalukuyang administrasyon. Yung aral sa mga dilawan, no? Tagagatong sila, no? Tagagatong sila niyan. Sila yung may malaki yung intention talaga nila noon na bumagsak tong unit team. Yung kumbaga magkahiwa-hiwalay tong unit team. Yan yung ano nila Yan yung pinakapangarap ng mga yan. Ngayon, yung pangarap nilang bumagsak yung unit team, talaga nagkakasira na. Pero ano susunod nilang gagawin? Hindi po automatic Akala nila pag bumagsak yung unit team, mag-aaway yung Marcos at Duterte, akala nila
sa kanila nalilipat. Baliktad po ang nangyari na unti-unti sila nalulusaw at sila po ay parang kinakain nung grupo ng mga Marcos. Tignan po ninyo, meron na rito sa Twitter. Mukhang kinukumbinsi po nila yung mga kasapian nila na sumapi na. Ito po yung mga pahayag ng mga dilaw. No? Kaya kailangan lang rin natin Kaya sila in return, nai-impluwensyahan po nila yung mga pag-iisip ng mga Marcos supporters. Parang dilaw na Ito po. Ito po, mga dilawan po ito, nagkukwentuhan. An unholy alliance with Marcos because he's the lesser evil compared to Duterte. You have got to be kidding me, right? There's no lesser evil between two families. They're both evil, period. So, So sa statement pa lang na yan, mga karabin natin, talagang makikita po ninyo, no, na talagang galit na galit po itong mga dilawan. Kay dating Pangulong Duterte, bakit ba? Bakit ba kayo hindi pa makamove on, di ba? Kaya, PRRD, masyado ba kayong nasagasaan? Yung panahon na yon, masyado ba kayong napahiya? Kasi di ba, nung kampanya pa lang ni dating Pangulong Duterte, wala talaga sa survey, hindi pumapasok, mga karabin natin. Pero nang tumagal, no? Nung patapos na po yung yung kampanya, dumami na po yung support ni Tatay Digong. Kaya talaga sigurong gustong talagang makabawi nitong mga dilaw, di ba? Kaya dating Pangulong Duterte. So yan, akala nila kapag nag-away or pag nawala yung unit team, sila na po ang bida. Naku, nangangarap po kayo ng gising, pagka ano na po yung taong bayan, gising na po yung sa mga dilaw, di ba? Ang pinag-uusapan po pala ngayon ng mga dilawan, yung pakikipag-alyansa nila sa tinatawag na lesser evil, no? Sa tingin ng mga dilawan, kaya pala dilawan kakamping, isa lang namang grupo yan. Sa tingin nila, lesser evil tong mga Marcos kumpara sa Duterte. Kaya dapat, kung may papanigan tayo, dito tayo sa mga Marcos papanig. Kasi palpak yung strategy nila na parehas pa rin tirahin. Mukhang maraming ayaw makipag-alyansa. Kaya matutunaw po sila. Matutunaw tong mga dilawan talaga. Wala na sila, lasog-lasog na. Katunayan, hindi po nila nasamantala yung pagkakagulo na unit team. Ito po yung resulta ng survey. Okay, ito po yung survey ng Magdalon. Kaya pala hindi tatakbo si Trillanes. Wala siya sa survey. Tulfo, number 1. Erwin po. Number 2, Soto. Number 3, Duterte, Digong. Number 4, Cayetano. Number 5, itong bago rito. Ben Tulfo, pumasok sa number 5. Number 6 po si Bongo. Number 7, Ramon Bong Revilla. Number 8, Pacquiao. Number 9, Lacson, Ping Lacson. Number 10, De La Rosa. Number 11, Aimee Marcos. At number 12, Lito Lapid. So lahat po ng mga pambato po ng dilawan, na-master po nila yung inira. Ito rin nakakapagtaka sa Pinoy, no? Pumapasok pa rin si si Senator Lito Lapid, mga karagin natin, na membro ng ano ba yung sinasabi ni Sir Badong dyan? Basta silensyo, ano yun? Basta mga tahimik, no? Hindi well, anyway, ano sa palagay nyo? May bagay, nananalo naman tayo talagang mga Pinoy, no? Pag sikat. Kita nyo, si Senator Robin Padilla, number 1. Diba? Nung nakarang eleksyon. Kasi sikat po. Kaya nga po no? Baka isang araw, magkaroon na naman po tayo ng artistang presidente. Hindi natin masabi, di ba? Bilugaw Mundo, Pacquiao, nandiyan rin, di ba? Pero hindi sila nakapag-produce ng mga bagong leader, no? Yung mga leader nila si Leni,
Alam mo si Lenny, tsaka si Kiko, kahit na nung vice president pa, wala talagang kakayahan. No? Hindi talaga siya leader na yung may kakayahan siyang yung siya lang po yata yung vice president na nalusaw yung Liberal Party nung panahon niya, di ba? Wala talagang hindi niya talaga kayang mag-lead. Kasi traditionally, lahat ng mga vice president, ang lakas po niyan eh. Di ba? Ang lakas po niyan kahit sa mga survey. Si Leni Robredo lang po. Tignan po ninyo. Meron palang mahina na vice president, pero hindi po siya tumakbo eh. Si Doy Laurel. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Doy Laurel, hindi siya tumakbo na presidente. Lahat po traditionally, ang lalakas po eh. Siya lang po yung palusutin, na ipalusot na vice president. Hindi po siya marunong magpalakas. No? Katunayan, yun na lang eh. Hindi na, ang problema ng mga dilawan, nag-stick sila kay Lenny. Hindi nila naisip na noong si Lenny ay vice president, hindi niya nga kaya na magpalakas ng Liberal Party, kundi nawala talaga yung Liberal Party nung panahon ni Lenny na siya ay vice president. Yun talaga eh. Tapos hindi sila nagkaroon ng clue dun, no? Hindi nagkaroon ng clue yung mga dilawan. Si Lenny pa rin yung kanilang ginawang pambato. Is either wala talaga silang makuha, no? Ang alam ko nun si Isko, very willing siya yung maging nila, standard bearer nila. Pero instead na si Isko ay kunin nilang standard bearer, partner ni Lenny o kung sino pa man, hindi ganun ang ginawa nila eh. Siniraan na lang nila si Isko. Na-master nga nila, kaya bagsak si Isko eh. Na-master nila yung paninira, pero hindi po nila na-master yung paano mamuno. Yan yung problema nila. Ganun ba? Okay. Punta tayo rito, no? Ngayon, bakit natin tinitalakay ito? May matututunan kasi dapat dito yung may matututunan dapat sa mga dilawan, no? Kasi ano ba yung ginawa ni Lenny for the last 6 years? Alam niyo po mga kababayan, mga karibin natin, may natutunan rin naman talaga sila dito sa mga dilawan, no? Natutunan po nilang gumawa ng mga kalokohan. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating gobyerno, parang nangyari. Yan ha. Nangyari na po ito nung dilaw pa po yung mga nakaupo. Diba? Paano hindi natin masasabi na nangyari? Tingnan nyo yung ha? Marami po mga korap. Mga anomalya. Diba? Ha? Tsaka walang alam niyo po nung mga dilaw pa po yung nakaupo, mga karabin natin. Ganito rin yung reklamo ng taong bayan, parang hindi po sila satisfied. 'Di ba? Wala po silang nakikita na nag-i-improve yung mga buhay nila dahil sa gobyerno, 'di ba? Sa tulong ng gobyerno, dahil sa programa ng gobyerno. 'Di ba? Wala. Parehas po. Ayun po yung mga siguro natutunan nila. Yung mga gumawa ng mga kickbacks, ganyan. Starbucks po yung sabi ko. Hindi po gumawa ng mga, di ba Sinapolis, yun eh. Mga dilaw din yun eh. Di ba? Sa dilaw nangyari Sinapolis, mga karabin natin. So, ang ibig na sabihin nito, may nakuha naman silang may natutunan po sila sa mga dilaw. Hindi na nga lang nagugustuhan ng taong bayan, di ba? Yung mga natutunan nila. Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaction, mga karabin natin. Kaya i-comment na po sa baba kung ano man po ang inyong opinion sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karabin natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.